Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin ngayon sa bayan ng munoy pagkakataranta ni President Coutinho ng Norte Jr. matapos mabugking ang ilang kabulastugan at irregularidad sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, tila nabigla ang Pangulo sa sunod-sunod na revelasyon na lumabas kaugnay ng katulian, anomalya at mga proyektong pinunduhan pero hindi natapos. Sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng Senado at ilang independent watchdog groups, lumutang ang mga ebidensyang naglalantad ng maanumalyang paggamit ng pondo sa ilang proyekto. Isa na rito ang umano'y overpricing sa mga infrastructure projects sa probinsya at ghost beneficiaries sa ilang ayuda programs. Ayon sa mga source sa loob ng Malacanang, hindi raw ito ay kinatuwa ni President Marcos at agad na nagpatawag ng emergency meeting kasama ang mga miyembro ng gabinete. May mga haka-haka na ilang matataas na opisyal ang posibleng masibak sa pwesto sa mga susunod na linggo. Bilang tugon sa isyong ito, maging ang Komisyon on Audit ay nagsimula na rin ang mas malalimang pagbusisi sa mga dokumento ng mga ahensyang nasasangkot. Ilan sa mga netizens ay naglabas ng saloobin sa social media. Hinihikayat ang mas maigting na pananagutan at hustisya sa mga namumuno. Sa kabila ng kaliwat-kanang kontrobersya, iginiit ng palasyo na seryoso ang administrasyon sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan. Ngunit sa tanong ng taong bayan kung totoo ngang nataranta si PBBM sa pagkabunyag ng mga kalokohan sa ilalim ng kanyang pamumuno, katarungan at katotohanan pa rin ang hiling ng bawat Pilipino. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ganyan-ganyan lang ako. Tignan lang natin. Yan yung kwento. Okay, now, dumating, ang pinaka-bottom line kasi actually hindi dapat ito ang kwentong ito eh. Ang titignan natin, sino ang taong nag-uutos kay Alpotera para guluhin ang mga Duterte? Sino ang nagbibigay sa kanya ng pondo para isabod sa iyang mga iro? Okay? Kasi kung marami siyang pera in the first place, if you claim that you are a millionaire or something, hindi ka magsisiksik sa apartment ni Harry Roque. Ako sumiksik ako, second time around. I will tell you the story about it. Okay? Kung mayaman ka, na ikaw ay multi-million pesos at least na business, you have to get your own hotel. Hindi ka sisiksik doon. And after that, nung natapos na, by the way, buti na alala ko, nung natapos na po, umalis sa si Smoke Sari doon sa hotel na yun, nakitira siya doon sa dalawang Pilipina. Oh, na ang pangalan, okay, ang pangalanan ko na, hindi, letter na lang, okay, na si M at saka si, it's irrelevant actually. So, sa isang Pilipina lang pala, nakitira siya sa isang Pilipina, libre siya doon. Kaya tumigil ka. Gusto may nag-sponsor na sa'yo, gusto mo pang makatipid. Kung ikaw ay totoong mayaman, yun ang pinapakalat niya eh. Yun po ang pinapakalat ni Alpotera na siya ay may transportation business at multi-million, kaya tinitingala siya. Putang ina ka? Kaning sa kanya ba yan? Eh, dapat itong vlog na ito, series ito eh. Series talaga to. Nakitira ka sa apartment ni Harry. Well, ako nakitira din ako. I will tell my story. Kasi ako mga palangga, tahinan nyo, ako pakakalabanin ninyo, hindi ako sanay mag-vlog ng may script. Okay? Ang vlog natin dito, pawang katotohanan lamang at nakitira siya doon. Tapos later on, hindi ko na alam, wala na ako doon at kumuha na nga sila ng apartment ni Spokes Harry. Right. So pumunta ako doon, nung bumalik ako, it's like what? Nung bagong birthday si Inday, March 28. Pero gusto kong malaman ninyo na itong babaeng ito ay sinisira ang buhay, sinisira si Mama Nilet at siya ang sumisira sa mga Duterte. Hindi po siya authorized na magbidabidahan, na magkumpas doon sa dahig. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya dahil kung totoong mayaman siya, hindi niya isisiksik ang sarili niya doon sa unang apartment sa beach na nandoon si Harry, may mga lalaki na pabalik-balik, may mga babae kami. Labas-pasok yung mga tao doon, mga random. Pati ako kasama doon. Yun ang katotohanan. Okay, next. Fast forward na tayo. Kasi nag-ugat ito lahat doon sa nag-EX.
Okay? XXX, na kinontrol kami ni Harry, ganyan, 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 na ayaw mo salta ng bangag-bangag hanggang sa nalaman ng anak natin na may perang involved. Nagbigay si Mangga ng regalo, na lechon. Tapos ang pinapalabas nila, si Marlica, isabi na nga ni Inday bawal magregalo. Tapos ngayon, yung 47 kicks, inaano-ano, yung 47 kicks na binigay na taga Switzerland, nasasaktan sila dahil hindi nakita ni Inday. Julol. Bawal pala magbigay ng regalo Baka tinanggap ng Alpotera Group ang 3 lechon ni Amy. Right? Kung no gift policy, yun naman talaga ni Inday, pero hindi mo na makukontrol ang mga pagbibigay ng tao ng mga sweet things, chocolate, ang dami nagbigay. Ako, mga nagbibigay sa akin ng mga chocolate, kaya lagi kong sinasabi na, ano yun, pagjujubain nyo ba ako? Alright? Now what? Alright. So ngayon, fast forward na tayo, mga kababayan. Nung bumalik na ako doon, ng second time around, na nangyari ng birthday ni Inday, alam nyo na yun, na kinokontrol kami and everything. Magkasama kami sa apartment. Yes, may picture ako, pero this is not the proper time na ipakita ko yung mga picture kasi irrelevant naman. Hayaan mo silang tumahol. Alright? Alright. So, nandoon na ako. Nung bago ako umalis, sabi ni Spokes Harry sa akin, Marlica, dito ka na tumuloy sa akin kasi may isang kwarto. Okay? Ang problema kasi, 3 kami. Okay? 3 kami. So, sa isang kwarto, hindi kami magkasya. Tapos yung isa kong palangga, si Madam, okay, capable naman yun. Diyos ko, yun ang totoong may business. Yun ang totoong milyonarya. Okay? So, ngayon, sabi ko kay Spokes, sige, pero titignan ko muna yung place. Kaya hindi kami nag-book ng hotel o ng Airbnb. Dumating kami doon mismo sa apartment ni Spokes at ni Alpotera. Si Alpotera pa nga nagsundo sa akin. May video pa nga ako yan Ang sabi pa nga niya, nung sinundo niya kami, nung nagpababa namin sa aming Uber, sabi niya pa nga sa akin, Ma'am, welcome to, anong term niya? Stairs to heaven. Kasi nga, yung stairs, paakyat, 3rd floor kami. May video pa nga ako noon na binibidyoan niya ako ni Alpotera kung paano ako hirap na hirap, iakyat ko. Makikita niya yon. Tignan natin kung nandito yung video niya. I think nandito yung video niya. Na-save ko na yon. Hindi, sa susunod na yon para hindi maputol yung ating usapan. Na-save ko na yung video na yon. Alright. So ngayon, mga kababayan, nakakatawa, yung mga eksena sa banga. Ito. Ayan, ito yung video ko. Ito, umaakyat kami, Ito yung itsura namin dito, Nakita nyo yan? Ayan, umaakyat kami. Nakita nyo sa stairs? Siya nag-video niyan. Ayan, ganyan na itsura namin. Okay? Ayan, pagdan natin. Palakasan natin. Ayan. Yan yon. Umakyat kami doon. Siya nag-video sa akin yan. Okay? Ang hirap sa'yo kasi duwag ka, Alpotera. Hindi na sana tayo darating sa ganito kung ikaw ay nilalagay mo sa sarili mo ang tamang pag-iisip. Pero, baka malungkot ang buhay mo, kaya nagkakaganyan ka. So ngayon, ganito ang chika. Ang bottom line dito, mga palangga, sino ang nagpupondo sa kanya? Ano ang mission niya para sirain ang mga Duterte at para sirain ang mga supporters. Now, dumating kami sa Hague. Dumating kami sa apartment ni Harry. Yung una kasi hindi kami kasi sabay tatlong from LA magkasabay kami the same day. Dalawa lang kami, nakita niyo yung video, dalawa lang kami. So dahil kami yan, kasama ko, cowboy yan. Kahit sa side kami, pwede kami matulog. So, sabi ko sa kay Palangga, sabi ko, bakla, okay na ba tayo dito? Sinignan namin yung kwarto, sabi niya, okay na tayo dito, magsiksik na tayo dito. So, tumira kami. Andito yung kwarto ni Spokes, andito yung kwarto namin dalawa. Si Alpotera at yung kasama pa niya nandoon. Okay, here we go. In-invite kami sa taas.
Nandoon, well, totoo naman, nandun si Senator Robin sa taas, nung time na yon, may ibang mga personality doon. Alam mo kung anong ginawa ni Alpotera? Nandoon din si Girlie. Yung ngayon, yung ini-issue ng bilyonaryo na kesyo girlfriend daw ito ni PRRD. Girlie, hindi kaya si Alpotera ang nagbibigay ng feed dito sa bilyonaryo? I-connect nyo na ha. Kayo na mag-connect, sabi ni Zidar. Okay, so, nung araw na yon, nang dumating kami sa apartment ni Smokes, umakyat kami kasi ini-invite kami sa taas. Marami doon, may mga bata doon. In fairness, mababait yung hindi naman mga bata. They're 20s and 30s na mga tumutulong-tulong kay Smokes. At talagang, marami kasi naman talaga gusto mo, umakyat kami sa taas. Ano ang ginawa ni Alpotera? Pinahiya niya. Ando doon din si Grace Ibuna. Grace, ikaw, witness ka dito. Kayo nila, Senator, witness kayo dito. Okay, ando doon naman kayo eh. Okay. Alright. Yung si Girlie, yung sinasabi ng bilyonaryo, yung report ni Corina Sanchez na rumored girlfriend chuchu daw. Hindi na nga mahalaga yun eh. Pero ang totoong kwento, kayo mga taga Davao, alam nyo to. Umakyat kami sa taas, kasama ng friend ko, dahil dalawa nga lang kami. Umakyat si Smokes Harry, may picture kami. Pero this is not the proper time para ipakita ang picture. Ano ang sinabi ni Alpotera sa akin? Girlie, pwede kang mag-ano dito. I don't know kung ano. Ang sabi po ni Alpotera sa akin, "Hi ma'am, si Ma'am Girlie, ganyan-ganyan, girlfriend po ni PRRD." Pinahiya mo yung tao. Alam mo ba, namumula si Girlie sa harap namin? Alam niyo ako anong ginawa ko, mga kababayan? Nililihis kasi ni Alpotera yung kwento totoo sa kanya. Ngayon nagulat ako kasi may mga tao doon, hindi lang naman ako. Andun si Robin, andun si Ibuna, andun doon yung mga bata. Kararating lang namin, first meeting mo sa tao, yun ang introduction mo. Ay, Ma'am Marlica, si Girlie po, girlfriend ni PRRD. Alam mo kung anong ginawa ko? Ha? Totoo ba? Sabi ko na gano'n. Tapos ngayon, kasi naramdam ko na napahiya yung tao, iniba ko yung kwento. Ang sabi, tinapik ko si Senator Robin Padilla noon eh. Sabi ko, ikaw, Senator, pag-usapan natin yung mga ex mo. Tapos sabi pa nga ni Senator Robin, ay, wag na ako, ma'am. In fairness kay Senator Robin Padilla, maginoo at, magalang naman talaga. Iniba ko kasi ayoko mapahiya yung kapwa babae ko. Yan ang ginawa mo at inimbita po sa lahat ng mga taga Davao. Ito ang totoong kwento. Yang si Alpotera, inimbita niya si Girlie mismo sa apartment niya to alliance niya against kay Hanilet. Yan ang totoong kwento niyan. Inimbita yan si Girlie para alliance niya, dahil wala naman akong idea sa mga yan, para magkampi silang dalawa para kalabanin si Hanilet. Yan ang totoong kwento. Pinapaamin ka ni Girlie kung meron kayong kung naging may relasyon ka kay Pangulong Duterte, di ba? Ano ang sabi mo, bruha? Ay, ma'am, hindi po dapat ako magsasabi niyan. Dapat si PRRD, ako lang po ay ganito, ganyan-ganyan. O, di ba? Ginulo mo ang buhay ng mga ng mga nagtunay na nagmamahal kay PRRD. Inimbita mo para magsanib puwersa kayo. In fairness doon kay Girlie, professional, hindi ko nakataang kabastusan katulad mo. In fairness dun sa Girlie, professional, kahit pa paano, maayos. Yun, totoong kwento, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, part 2 pa lang to eh. Imagine mo, inimbita yung rumored na sinasabi, at itong issue na kay Pangulong Duterte, alam na to ng taong bayan, hindi na, kaya nga nagsalta si Basti no nandoon siya. Ang mga bigaon nag-aantay sa katatay niya sa labas. At ang mga tao, kaya ito dapat niyong malaman, ang mga tao ni Alpotera sa Hague, Joma season aligned. At ayaw kalabanin ang mga Marcos bangag. Kaya mamili kayo, Team Alpotera o kay Maharlika. Hindi ko kayo pinipilit, ito yung kwento. Nakipag-alliance ka. Pag gabi, bumababa ka. Girlie, kailangan mo ito malaman. Ginagago ka ni Alpot.
Ang ginagawa niya, bumababa sila doon sa second floor, Mom, hindi iwasan namin si Girlie kasi tinatanong niya ako about PRRD, tangina. Di ba? Di ba, Grace? Palangga ko yan eh. Yan ang katotohanan. Gusto niyong sirain ang nananahimik, di ba? Na really nanahimik eh. Na nagdurusa na si na pamilya, not only mamanet na si Kitty yung anak. Tinatarantado nyo yung nanay niya. Ako wala akong pakialam sa personal na issue dahil nung una ko pa lang sinuportahan si Pangulong Duterte, yan na yung unang binato sa akin ng mga haters niya na susuportahan mo si Digong, ganito yan, ganito, ganun. Ang tinignan ko, yung magandang nagawa ni Digong sa kanyang bayan, sa kanyang lugar. Wala akong pakialam sa kanyang love life. Diba? Quiet lang po si Girlie Balaba. In fairness, totoo yan. Quietan si ma'am. Respektado ko yung taong yan. Dahil iniiwasan ka, girl. Bumababa siya para i-chismis. No, ito si Girlie, iniiwasan nga namin. Ano ba to? Ganito, ganyan. Inimbita mo yung tao, tapos inimbita mo si girl, tapos sisirain mo sa amin. Eh, hindi naman tayo magkaibigan na, na talagang magkaibigan na super close. Ang mga kaibigan mo, yung mga nakikinabang sa'yo na mga vloggers, kasi tatawagan ka nila, Alputera, baka naman pwede kami magpa-picture ng mag-book signing or whatever, or mag-drama-drama. Putangin na nyo. Alam ko mga galaw nyo, mga naiupa kayo. Oh, sige nga, maglaban-laban na nga tayo kung yan ang gusto nyo. Sino ang double agent? Sino ang para sa bayan? Yan ang katotohanan. Okay, fast forward tayo. Okay? Pero i-recall ito. This very, fast forward, okay, nagkasama, doon sa Duterte Street, nagkakasama sila. Kasi ako wala talaga akong pakialam sa kanila, magsama kayo, whatever. Pero ang target ni Alpo, to destroy Hanilet. Kayo na supporter ni Pangulong Duterte. Kayo na supporter ng mga Duterte. Papayag ba kayo sa babaeng ito na iniwan ang 2 menor de edad na anak? Kung saan man yan, somewhere, di ko alam saan nakatira. Iniwan ang kanyang asawa para ipilit ang kanyang sarili sa loob ng ICC at para sirain ang nanay ni Kitty Duterte. Sino? At itong mga alipores niya, palibhasa, wala naman direct access yan kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Huwag kayong magpanggap, putang ina nyo. Huwag kayong magpanggap. If you're supporting Pangulong Duterte dahil maganda ang ginagawa niya, be it. Okay, go, magkasama tayo dyan. Pero kung susuporta kayo sa isang alpot na sinisira ang nanay ni Kitty, then maglaban-laban tayo ngayon pa lang. Yan ang katotohanan. Sinisira, nagtandem kayo. Nagtandem kayo dalawa. But in fairness, hindi ko alam kung, dahil hindi ko naman nakausap, in fairness, Girlie, hindi tayo, nag-usap kami pero sweet lang. Wala kaming interaction ni Girlie na masinsinan. Wala talaga. As in, wala. So, wala, I cannot say anything about it. Dahil wala. Now, ano nangyari? Araw-araw, alpot, umaasa ka na makapasok ka sa detention. Araw-araw, sinasabi mo, di ba? Pag mayroon pagkakataon na ikaw ay hinaharang, di ba, na hindi makapasok, pwede ba? Ano sasabihin nyo ngayon? Okay, fast forward tayo. Birthday ni Inday Sara. Nagsimula kasi ang lahat ng ito kung hindi ka kumumpas na wag kami magsalita ni Harry Roque na bangag-bangag, adictos benedictos o lahat ng kasamaan ng mga Marcos. Kaya kini-question kita. Sino ba ang nag-uutos sa'yo? Dahil walang kumpas ang Office of the Vice President na hindi dapat kami magsalita ng anti-Marcos statement or spiel or whatever. Dahil mismo si Baste ay nagsalita laban sa mga bangag, laban kay Marcos. At sinabi pa nga mismo ni Baste, kay Spokesman Roque, nung birthday ni Inday, nung nagkita sila ni Amy Marcos, na, hindi pa rin kita binoto. Diba? Sinabi ni Spokesman Roque. So, ang tanongin nyo ngayon, this is not about personal. Pero kasi kailangan nyo maintindihan. Kasi hindi man ako pwede magkwento yung dulo lang. Dapat maumpisahan nyo yung kwento. Paano nyo maintindihan?
Oh, ngayon ang tanungin niyo dito sa mga grupo nila, lalo na kay Alpotera, sino ang pumupumpas sa kanya? 'Di ba narinig niyo nung kami nag-reconcile na, 'di ba? Yung vlogger sinasabi niya, sabi ko papangalanan ko na, hindi, wag niyo nang pangalanan. Eh alam niyo na 'yun, Alpotera. Okay? 'Yun, mga kababayan. Okay, fast forward. Ako po ay nandoon sa tent. Nasa loob. 'Di ba? Nung dumating kasi ako, si VP nagpapa-press con. So ako nandoon, nakita niyo may mga video lumabas, kausap ko sila Attorney Vic, si Kong Marcoleta, si Senator Robin Padilla, lahat, pati si Mangga nandoon. Kung ikaw ay may kahihiyan, Alpotera, nandoon si Mrs. Zimmerman. Si Mrs. Zimmerman nakaupo dito. May pagkakataon na magkatabi kami, may pagkakataon na katabi ko si Inday, pagkakataon na ito si Zimmerman at si Mrs. Zimmerman, ito si Inday, nandito si Mangga, 'di ba? Nandito ako, minsan may pagkakataon na tumabi ako na magkatabi kami ni Mangga pero umiiwas siya. Andun si Robin, andun si Doc Mata, andun si Attorney Vic. Marami pa, mga personalities doon. Okay, here we go. Siyempre, Inday Sara 'yan. Maraming nagpapapicture kay Inday Sara. Ako, nagpapicture ako kay Inday Sara. Oh. Yeah, we have pictures. May picture ako with Baste. Hindi ko pa pala napupost yung mga picture. Ang dami kasi. Anyway. So ngayon, pumasok ka, Alpotera, na para kang fangirl. Doon ko na-witness na wala kang direct contact. I mean, may direct contact ka, pero ibig sabihin na hindi ka totoong mahal na mahal ng mga Duterte na sinasabi ng mga alipores mo na mahal ka kasi malaki na itulong mo. That's bull. Okay? So, balik tayo sa tent. Pumasok kayong dalawa ni Girlie. Hindi mo alam kung sino magpa-picture siya. Nakaupo ako, katabi ko si Mrs. Zimmerman. May mga pinag-usapan kami pero amin na lang yon. Private yon. Dahil napakabait ng nanay ng mga nila Inday. Napakabait. Katabi ko dito, wala kang masasabi. Kaya, naku, grabe. Wala kami, nag-conversate kami, pero amin na lang yun. Alright? Pumasok kayong dalawa, andito si Mrs. Zimmerman, nandito ako nakaupo, pumasok kayong dalawa, inihila-hila mo si Girlie para magpa-picture kayo kay Inday Sara. Ano ang sabi ko? Sige, ako na mag-picture na kayo doon. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi, ikaw lang. Kasi si Girlie mukhang wala namang ginagawa na ano yun eh. Wala namang pangit na ginagawa. At saka hindi ko alam storya niya. Okay, I don't know her story. Tumayo ako. Alam niyo, ginawa ko mga palangga. Sige, sabi ko mag-emote na kayo dyan. Tumingin si Inday Sara kasi nakawa ko yung camera eh. Pinicturean. Ngumingiti si Inday Sara. May sinabi si Inday pero hindi ko nasasabihin. Private na lang yun. Ngumiti, tumawa, dahil hawak ko yung camera. O sige, sabi ko mag-emote na kayo, ganyan. Di ba? May picture siya lumalabas. Andito si Inday, I think, kung tama ang pagkakaalala. Basta, 3 sila, ganyan. Fangirl ka, girl. Hindi totoo yung pinagkakalat niya na mahal na mahal siya ng pamilyang Duterte. Yan ang katotohanan. Yang mga pictures na yan, ginagamit nilang optics. Okay? For whatever reason, ginagamit niyang optics. Siguro, I just don't know. Ginagamit sa kanya mga padrino, sa mga nagbibigay sa kanya ng something, I don't know. Yan ang totoong kwento. Kaya nga, nung nagkaroon na ng XXX, na nagkaroon na ng pagpigil kay Harry Roque sa pagsasalita, dahil ako, sabi ko nga, ahead of time, sinabihan ako na bawal ang magbangag-bangag, you know, at yung anti-Marcos statement, or, yeah. Kahit balikan nyo yung video ko, wala akong sinabing bangag-bangag, ay wala akong sinabing anti-Marcos, greetings and pasasalamat lang. Greetings kay Inday, pasasalamat sa mga mga supporters. Yun yung totoong nangyari nung May 31. Okay? Fangirl ka. Ngayon, ikaw ang si Alpotera po ang pumumpas na huwag magsalita laban sa mga Marcos. Kaya nga tinatanong ko hindi, nasasaktan ka na magsalita kami laban sa mga Marcos?
Pero taliwas sa sinasabi mo, mahal mo yung mga Duterte. Eh, yung nagpa-kidnap kay Marcos ay ang mga bangag. Bakit ka nasasaktan? Kaya ang question, saan ba nanggaling yung 30,000? Ayon sa ating report na kumalat doon. Saan galing yung mga binibigay? Sa mga iro. O ngayon, wanted ka na sa Hague. Ang kapal naman ng mukha mo kung pupunta ka pa doon. Di ba? Oh. Iba yon yung pinapahinaan ng audio. Iba yon. Okay? Iba po ang pinahinaan ng audio sa bawal magsalita ng bangag-bangag. Sabi nga namin ni Harry dyan, premeditated na yan. Dahil a day before the event, sinabihan na ako na hindi pwedeng kalabanin o magsalita ng laban sa mga Marcos. Kaya ang tanong natin, let's set aside the personal thing. Well, alam niyo ng personal thing ni Pangulong Duterte. I-set aside natin ngayon. Sino ang nag-utos kay Alpotera para hindi tayo magsalita sa Hague ng laban sa mga Marcos na nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte? Saan galing yung perang pinamumudmod niya sa mga iro? Yung binibigay niya, kung ano-ano pa man, saan galing yon? Kasi, hindi kasi hindi nagma-match yung pangyayari. If you have money na pangbigay sa mga iro, din wala ka pang renta. Yung una, wala kang pang hotel. Di ba? Oh, yun mga kababayan. Alright. Kanino daw pala pumapanig si Alpotera? Ayun na nga, kanino siya papanig? Kasi kung eto yun eh. Sabi ko nga, una ko pa lang sa Hague, alam ko na ang mga kwento. Ano ang sabi ko kay Spokes? Spokes, hindi ito maganda. Although alam ng taong bayan yung real issue, pero hindi na to kasi out na to eh, personal na ito eh. Sabi ko alam ni Harry yan, wala akong pakialam sa kanila. Sabi ko, hindi yan ang pinunta ko dito. I'm here to show support, ma-meet ang mga DDS, ma-meet ang mga nagmamahal sa bayan, yon. Kaso lang, magtatanong ka ngayon, bakit niya pinigilan ang antay-bangag, ngiwi, mangga, lahat? Bakit si Alpotera nasasaktan kapag kami ay may bangag-bangag? At bakit yung kanyang Joma Season aligned na mga iro? Joma Season aligned, marami doon. At ang bangag aligned iro ay nagsama-sama sila. If you love the Dutertes, hindi mo sisirain ang isa sa pamilya nila. Hindi mo sisirain si Hanilet na nanay ni Kitty. Dahil pag sinira mo ang nanay ni Kitty, masasaktan ang tatay niya. Sino ang tatay niya? Si Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. If you claim sa dahig na ikaw ay reyna tycoon ng isang bus chuba-chucho company, why in the hell na nakikisiksik ka sa isang apartment na maliit lamang? Although ako, hindi ko yan hindi sa paglo-lockdown yan. Dahil ako, second time around, tumira ako. Okay, itodo ko na. Ipinapakalat mo ngayon. Ito, unahan na kita. Ipinapakalat mo ngayon na ikaw ang nagbabayad ng apartment. Pati kay Harry, kawawa naman si Harry. Fake news ka na naman. Para lang sabihin, si Marlica tumira doon, si Alpot ang nagbabayad. Girl, hindi ka mananalo sa katotohanan. Yan po ang totoo behind the scene. Sinisira ni Alpotera at ang mga aliporis niyang mga iro na nakikinabang sa pirma ni Pangulong Duterte, nakikinabang sa access nila nung hindi pa nakidap si Pangulong Duterte. Kaya kung tanggol ang mga iro. Yan ang katotohanan. Marami pa akong alam eh. Diba? Kaso lang hinay-hinay lang. Alam nyo na yun. Alpotera, that's the new name. You know it already. Alpotera is the name. Yan ang bagong pangalan.
Ngayon, yan lang ang question ko sa inyo. Ako? Bakit ako nasa dahig? Ako ba ay tatakbo? Hindi. Dahil unang-una, sa fabricated crimes ulit ang ibinibigay sa akin ng bangag. Diba? Hindi nga kayo makauwi ni Harry Roque dahil gugurgurin kami. Ano ang mission mo, Alpotera? Bakit kailangan ipagpalit mo ang mga minor de edad mong anak? Iiwanan mo, pabalik-balik ka. Gusto mo pa mag-student visa, 20 plus thousand euros. Kung di ako nagkakamali, 23,000 euros ang tuition fee. Yun ang gusto niyang gawin para makastay siya dun eh. Para maka-epal siya dun sa dahig. Sinabi niya yan sa amin. May nagsabi pa nga doon na nag-advise sa kanya na maybe you go to Spain, whatever, irrelevant. Okay? Yun. Gusto niya mag-stay doon kasi gusto niyang guluhin ang buhay ng mga Duterte. Gusto niyang gumawa doon ng eksena na siya ang boss. Na siya ang chuba-chucho doon. Kaya kung eto kayo mga Duterte